Mga kaigalaan, ang atong pag-ahisgutan karon ang mahitungod sa annulment tungod kay adunay nagapangutana niini because also of the absence of a divorce diri sa Pilipinas, except sa atong mga kisuunang Muslim nga gitugutan sila o gitugutan ang gitawag og divorce diha sa Sharia law. Ang annulment dinhi sa Pilipinas nabase sa Article 36 sa ato ang Family Code, and that is the core legal foundation sa annulment. Ang Article 36 sa Family Code naga-provide dito that a marriage shall be void if one spouse, or pwede pod gani duha, psychologically incapacitated to comply with the essential marital obligation at the time of the celebration of marriage, even if such incapacity becomes manifest only after solemnization. Ang buti pasabot niya na higala nga ang kasal ko himong mawad-an og bili kung ang usa ka parte sa kabinyoon, ang bana ba or ang asawa or both, magapakita sa gitawag og psychological incapacity diha sa iyang kaminyoon, piusab nga madayag lang kana after the celebration of marriage. So, ang psychological incapacity is a legal concept. So, dili siya medical concept, dili siya clinical concept, but a legal concept. Una, dili lamang siya refusal, difficulty, or neglect to comply with the marital obligations or the marital duties, but it must be rooted in a durable personality structure that makes it impossible for a spouse to fulfill essential marital obligations. So dili lamang kana ang pagdili no tuman sa iyang uluhaton ingon nga minyo, kundili aduna kanay personality structure nga gikan sa iyang pagkabata. Ang landmark case ni ini mga higala mao ang Tan Andal versus Andal, no? That is the current guiding doctrine nga gi-decide sa Supreme Court niya atong 2021. Gipahayag didto that psychological incapacity is a legal concept, dili siya medical or dili clinical. So unsa may buti pasabot ana, expert testimony is not mandatory. So witnesses who can attest to the enduring dysfunctional behavior, undermining the family, can help establish the incapacity. So bisag walay expert testimony, kundili mga testigo lang nga nagapasundayag o nagapakita nga dili siya makahimo sa pagtuman sa iyang trabaho ingon nga bana or asawa, pwede na. Ikatulo, gitawag og incapacity must be existing at the time of marriage, nga nagasugod na didto sa iyahang nga kaminyoon even if the manifestation appears after the solemnization of marriage. Ug ang ikaupat kanang gitawag og incurability, nga di na gyud siya pwedeng maayo. Incurability must be understood in a legal sense, dili pod siya medical or clinical. So it refers to the incapacity being so enduring toward that specific spouse that reconciliation is unlikely. Dayon ang ikalima, kanang gitawag og clear and convincing evidence mo ang gi-require. When we see clear and convincing evidence, the quantum of proof is higher than preponderance but lower than beyond reasonable doubt. So mo kana ang i-prove dito sa korte aron nga mapakita nga ang usa ka spouse is psychologically incapacitated to comply with his or her marital obligations. Ang kahibalo sa balaod mao'y taming sa mahuyang ug sinakit nga kalag. Kini si Attorney Adriel Gran magaingon, daghang salamat sa inyong pagsunod.